Another day, another vlog na naman mga Trugsoy. For today's video nga mga Trugsoy ay magbabaklas po tayo ng headlight ng isang Mercedes-Benz C-Class W204 dahil ang issue na itong unit nito ni Sir ay yung kanyang headlight ay masyado nang gato yung mga wire sa loob nito mga Trugsoy. Kaya ang gagawin namin dito ni paring Ronnie ay i-rewiring namin to. Ayan, kaya makikita po rin yung mga Trugsoy, no? Ayan. Ay nabaklas na namin yung kaliwang bahagi ng headlight and then proceed naman po tayo dito sa kanang bahagi ng headlight naman. Ako dito tamang video-video lamang dahil sila Kuya Victor at saka si paring Ronnie, Kuya Ronnie ang nagbabaklas dyan. Ako dito ay tamang kaya-kayang buhay lamang at maya-maya nga lang ito na mga Trugsoy, nabaklas na agad namin kung makikita po ninyo na ayan, no? May mga itim-itim sa loob. So, ibig sabihin, meron siya indication na sunog. At nung matapos nga namin magbaklas doon sa bahay Toro, bahil sa bahay Toro nga po pala yung lugar na yun na pinagbaklasan namin mga Trugsoy, ay proceed naman po tayo sa pangalawang customer namin dito. Dito naman tayo sa may Tomas Morato. Dahil nga sa may Tomas Morato po tayo, ay dito tayo napadaan tayo sa isang network na napakalaki. Walang iba kundi ang GMA network mga Trugsoy. Ayan, nakita po ninyo yun. No? Nakikita sila Lolong. Oh yes, mga idol, mga Trugsoy, nakadaan na naman tayo sa GMA Network. Hey, napakaangas kung saan na po tayo napapadpad mga Trugsoy. At nung pagdating nga namin dito sa may Tomas Morato, no, mga Trugsoy, ay agad-agad na namin dito binaklas yung dapat baklasin dito sa unit na to. Bali, ang unit na to mga Trugsoy is sa ding Mercedes-Benz W204 din C-Class. Bali, ang issue nga po pala ng unit ito mga Trugsoy ay naghalo yung kanyang coolant at saka yung langis dahil yung kanyang oil cooler ay nasira na yung o-ring niya. Kaya palit bago to mga Trugsoy. Bali, matagal-tagal nga rin po pala ako dito nakapag-upload ng video mga Trugsoy, no? Dahil sobrang busy po talaga, napakarami natin gawa lagi. Bali, ngayon lang ako nagkaroon ng nagkakataon na para magkapag-edit ng video. Habang kumakain nga po pala ako dito, ay mag-shoutout muna ako. Shout out nga po pala kay Kuya Victor Balano, na lagi kong kasama pagka nakakotse kami na gumagawa ng mechanic duo. At saka shout out na rin po ulit dito sa nung panahon na nag-propose po ako ng aking proposal sa aking asawa, magiging asawa, na yung gumawa ng tarpaulin. Shout out nga po pala kay Kuya Roroy. Kuya Roroy, pasensya ka na, hindi kita na shout out talaga dahil nga sobrang kabadong-kabado ako ng mga araw na yun, oras na yun. Pero sa pagkakataon na to, Kuya Roroy, shout out sa iyo, big shout out. Mamaya, tagay tayo. Pagluluto ka ni Paring Ronnie ng paborito mong hito. Oh, yes. Basta yung naasahan ko sa'yo na regalo mo sa akin, ha. Asahan ko yon. So, proceed na po tayo dito sa ating paggagawa mga Trugsoy. Tapos na ako mag-shout out. Bali, ito na to mga Trugsoy. Palit bago na to mga o-ring na yan. At saka itong intake manifold at saka yung lagayan ng coolant na yan dyan. Reserve 1 na yan. Ay palit bago na rin yan gawa ng yung luma niyan ay puro siya langis. Dahil dapat dyan, puro lang siya, dapat yan, coolant lang. Naghalo nga yung coolant at saka yung langis. Kaya yung intake manifold na yan at saka yung reserve 1 na yon ay palit bago yan. Kaya let's go, kabit na natin yung mga o-ring na yan mga Trugsoy. Buti na lang kamo ay naagapan agad itong unit na to mga Trugsoy kasi meron din kami isang naging customer dito mga Trugsoy, no, na yung kanyang coolant at saka yung kanyang langis ay naghalo din. Pero sa pagkakataon naman yon, naghalo naman yung langis na yon at saka langis naman siya ng transmission. Bale, napabayaan yun siya. Kaya ang nangyari mga Trugsoy ay baba transmission siya, gastos malala. Mabuti na lang itong unit na to ay naagapan agad natin dahil nga naramdaman ni customer na parang overheat daw siya, mga ganung bagay. Kaya tinawagan agad niya si paring Ronnie na kanyang mekaniko, or di ko lang sigurado dahil nga baguhan lang ako dito sa larangan na ito. Hindi ko lang sigurado kung talagang regular customer na ba ni paring Ronnie yun, or nai-recommend lang siya ng mga tropa kasi
alam mo naman sa larangan ng pagmimekaniko ng mga Mercedes-Benz, meron din yung mga recommended kasi pagka hindi mo kayang gawin or busy masyado yung schedule mo ay ipapa-schedule mo sa iba, ibibigay mo sa iba yung kanyang papagawa, bali ipapasa mo sa iba para mapabilis yung pagkagagawa ng mga customer natin, di tayo napependingan. Kaya sa mga oras ito mga trucks ay kinakabit na namin yung intake manifold at saka yung mismong yung kanyang oil cooler dahil nga yun ang naging dahilan kung bakit naghalo yung langis at saka coolant niya dahil yung oil cooler natin ng ating customer dito, yung kanyang oil cooler ay nagkaroon na ng problema kaya ang ginawa ni customer dito ay palit bago na rin yun. Wala nang tipid-tipid kasi pagka itong mga ganitong klase na sasakyan ay tinipid mo, mapapagastos ng lalo kasi lalo-lalo na ito pagka mga ganitong bagay na isang luxury car, hangga't maaari palit bago yan kasi pagka hindi mo pinalitan ng bago, backjaban ka dyan or merong magkaroon ng leak ulit, ay balik balik trabaho o hindi man backjob ay mapapagastos na naman ng panibago ulit si customer kasi nga syempre may panibagong bayad na naman yung paggagawa na yun. Kaya ang gagawin natin dito para hindi tayo mabalikan ng trabaho, para sigurado sure ball, ay palit bago yan mga tulugsoy. At sa mga oras ito, yan ay sinisecure na ni Pare Ronnie dyan yung mga wirings dyan, yung mga paglalagay ng ECU, mga ganung bagay. Alright, nalalaman-laman na tayo mga pa-ECU. Dati-dati lang hindi ko alam yung mga ganung bagay. Pero ngayon, nadadagdagan na po yung ating kaalaman gawa na nag-explore tayo para maragdagan yung ating kaalaman sa buhay. Hindi yung puro ganun-ganun lang. Dahil pagka ikaw hindi nag-explore sa buhay, mga ganung bagay, ay mabubulok ka lang kung ano ginagawaan mo at ginagalawan mo. Kaya mas medyo yung gagawa ka ng kakaiba sa buhay mo para magkaroon ka rin ng alam mo na. Yes. At nung matapos na i-secure ni Parang Ronnie yung mga wires at saka yung mga sensor, ay proceed naman po tayo dito sa pagkakabit ng mga wirings na kanyang ECU. Yan, ECU yan. Bale, yung ECU na yan, yung pinakambuhay ng kanyang ating unit kasi dyan nanggagaling. Kumbaga, yun yung pinakang mismong utak ng sasakyan na yan. Andiyan dyan lahat yun. Alright. Now you know? Or if you know, well, I don't know. English yon. English yon. Intindihin na lang kasi ako hindi ko rin naiintindihan yon. So, paano mga idol at mga trugsoy? Malapit nang matapos ang aking video ito. I hope na patuloy nyo pa rin akong suportahan sa mga inilabas kong video. Pasensya na po ulit dahil medyo natagalan lamang. Pero asahan nyo na mag-upload pa rin naman tayo ng video dahil nga araw-araw pa tayo may ginagawa. So, please like, share, and pakipollow na lang din po ng aking page na Buhay ng Chopper TV dahil sa mga puntong ito at mga oras ito ay kakain na naman kami ni Kuya Victor at saka ni Kuya Ronnie, ni Paring Ronnie sa isang fast food chain. Walang iba kundi ang paborito ni Kuya Victor na McDonald's. Love ko to. So, paano mga trugsoy? That's all for today. Bye-bye. Peace out. I love you all. Mag-iingat po tayo palagi.